Hola from Barcelona. Bakit nga ba tayo nagbabakasyon? Syempre para mag-relax, makita magagandang tanawin, at minsan para takasan ng stress. We often chase moments sunrise dito, sunset doon, aakit ng bundok para makarating sa viewpoint. Pinaplano natin ang lahat at sinusunod ng ating bucket list spots. Syempre gusto natin sulitin kasi deserve natin ito. Pero bakit ang kadalasang ending ay pagod pa rin tayo? Ganyan-ganyan ako until one day nagbakasyon kami sa San Sebastian, Spain. At doon may nakilala ako na nagpabago ng view ko on what vacations are all about. So today, share ko sa inyong isang lugar at mga tao na di ko malilimutan na tumagos talaga sa puso ko. Kaya halos mangyak-ngyak ako nung natapos na ang bakasyong ito. Ito ng last day day 4 ng bakasyon namin sa San Sebastian, Spain. Nagstay kami ng mga kaibigan ko at mga anak namin sa isang bahay sa taas ng isang bundok na nakita lang namin sa Airbnb. Kung interesado kayo, i-search nyo lang Inquita Echea sa Astiaso. Kung big groups kayo, i-recommend ko sa inyong bahay na ito. May napakagandang view at napakasariwa ng hangin. Walang ingin na maririnig bukod sa huni ng mga ibon at ingin ng mga hayop at mga batang kasama namin. Malapit din ang lugar na ito sa sentro ng San Sebastian. Kaya napasyalan rin namin ng ilang sikat na mga lugar tulad ng La Concha Beach, ang Old Town at ang mga sikat na nagagandahan nilang simbahan. Na-experience din namin ng bar hopping para matikman na iba't ibang pinchos. Ang typical small snacks ng Basque Country. Nainom rin namin ng tsokoli, isang wine at ang cider na typical beverage sa lugar na ito. Hindi rin kalayuan ng Tolosa kung saan binisita namin ang annual event na ginaganap na nagpapakita ng galing nila pagdating sa culinary. Maraming cake sa tinapay ang amin na tikman. Kasamang sikat nilang Bass Burn Cheesecake. Hindi rin kami aalis nang di nasusubukan ang nanalong steak sa buong Spain na matatagpuan sa Saysar. Doon nakita ko naglalaki ang mga bars ng cider. Ang alcoholic beverage na gawa sa binurong apple juice. Natutunan ko ang tamang pag-inom nito pero di naman nalasing ang lola nyo. Kung interesado kayo sa buong kaganapan from day 1 to day 3 ay punta lang kayo sa YouTube ko. Pero sa bakasyong ito ang tumatak talaga sa akin ang ugali ng mga tao na nakilala ko. Lalo na itong si Claudine, umaga pa lang andito na. Para iabot sa amin ng mambril na ginawa nila ng biyanan niya. At ilang bus pastries na sikat sa Tolosa. Kung naaalala nyo nung day 2 ay tumulong kami sa kanila sa paghihiwa at pagbalad ng mga mansanas Reyneta, kaya deserve daw namin ito. Inibitahan niya rin kami today na mag-lunch together sa isang private event. Siya na daw ang bahala sa kakainin ng 14 na tao. Mamaya ipapakita ko. Nag-impake na kami ng mga gamit namin pero hindi pa tapos ang bakasyong ito. Today dadalhin ko naman kayo sa sentro ng San Sebastian para suportahan itong dalawa nating kaibigan. Tatakbo sila ng 15 kilometers today sa isang race na dinadayo pa ng mga runners from all around the world. Every year meron silang pa-race dito. Next month naman ay ang marathon. Pero di na tayo kasali dun, masyado ng mahaba yun. Nag-part na kami at hinanap na namin kung saan ang finish zone ng race. Di na kasi kami umabot doon sa starting point para i-cheer mga kaibigan namin nang dahil sa drama ng mga batang kasama namin. Pero okay lang kahit maulan, na enjoy ko naman na paglalakad dito na may halong takbo para maabutan at makongratulate namin yung mga kaibigan namin. Sa paglalakad sa San Sebastian ay mamamangha ka sa ganda ng kanilang mga lumang gusali. Hangang-hanga ako sa tibay at haba ng pasensya ng mga bumuo nito. Ni-imagine ko yung mga nag-uukit-ukit noon ng mga bato. Magkano kaya ang kanilang sweldo? Di kalayuan ay may dagat din, kaya sagana din sa sipod ang lugar na ito. Masasarap din ang mga kanin nila. Kaya overall pagdating sa pagkain na mag-e-enjoy ka. Isa kasing San Sebastian sa may pinakamaraming Michelin star restaurant sa buong mundo. At after nga ng kalahating oras na paglalakad na may halong takbo sa ulan, ay nandito na tayo sa finish line. Bongga, may pamassage pa sila dito. At kapag natapos mo ang race, meron din silang pag-giveaway na crab sticks, protein bars, apple, croissants, Oreos at tubig. Nagmadali na nga kami kahit hindi halata. Awa ng Diyos, umabot naman kami para i-congratulate yung mga kaibigan namin. Lumabas pa nga kami sa TV nang dahil sa kasasigaw namin dyan. Meron daw limit na 3,000 participants sa race na ito. Hindi ko alam kung taga saan o sino ang nagwagi. Basta alam ko lang talo itong mga kaibigan ko. Pero ang halaga, nag-exercise sila. Di tulad ko na sa 1 kilometer pa lang, hingal na. After ng race, bumili kami ng ilang pastries at sweets na gusto namin iambag doon sa lunch na pupuntahan namin. Nakakahiya naman na sa dami namin ito ay pumunta kami ng empty-handed. At dahil mga gutom na nga, dumiretso na kami sa Astiaso, ang small village kung saan nakatira itong ating friend na si Claudia. Nakita namin siya sa parking kaya tinulungan na namin. May bitbit siyang breaded na sayote na ibinibida niya sa akin noong day 2 at ilang croquettes na gustong-gusto ng mga bata dito. Pinapasok na kami sa isang restaurant kung saan tanging members lang ng association nila ang pwedeng dumalo. Pero dahil malakas itong backer natin, pinapasok na rin kami at pinagluluto pa. Lahat daw ng handa niya ay nakuha lang niya sa garden ni Lola Carmen, ang biyenan niya. Ang mga lettuce, tomatoes at mansanas ay fresh na fresh pa. Lalagyan niya doon ng mixed nuts, avocado at goat cheese ito. Tinulungan namin sila syempre sa pagluluto. Andito din ang kanyang asawan, abalang-abala para sa amin. Napakabait nila. 3 araw lang kami magkakilala ni Claudia pero parang ang tagal na. Nagsimula ito sa pamigay ng gulay na biyenan niya. Sa pagbibigay ko ng chorizo Filipino at ilang pagkain na ginagawa ng asawa kong sa Shop Jama. Nagumpisa sa kwentuhan hanggang sa lumabas kami na girls night out kasama niya. Sa pagtulong namin sa kanila, sa tawanan at biruan. At ito na nga kami ngayon, kailangan ng mamaalam. Itong way of goodbye niya sa amin. Ramdam ko na napamahal na siya sa akin at ako sa kanya. Kaya sabi ko next year babalikan ko siya. At magdadala ako ng pansit, tinola at adobo. Yun lang kasi ang lutong alam ko. Charis. Tinuruan niya din ako kung paano lutuin ng mga gulay na pabaon niya sa akin. At ipinakilala sa amin ng ilang kaibigan niya. Binigyan namin sila ng chorizo Filipino. At in return, ay binigyan din kami
kami ng chorizo. Plus tour doon sa shop ni Kuya Javier Iraol. Napaka-authentic ng lugar na ito. At yung mukhang mga seryoso pero mabait palang mga tao. Nakakasundo sila ng asawa ko kasi pareho sila ng negosyo. Malit man itong tindahan niya pero suki na niya halos sa mga taong nakatira dito. Oras na para kumain. Andito na kami lahat sa mesa at nauna na kami doon sa iba. May iba't ibang grupo sila dito at meron silang sarili-sariling pagkain. Pero ito yung sa amin. Ang overload salad ni Claudia, roasted chicken na medyo malatong sa labas at sobrang tender sa loob. Na-appreciate ko ito. Nagkati pa talaga sila ng alaga nilang manok para sa amin. Hindi rin nawawala ang cider na siyang pinantulak namin. For dessert ay pinagluto daw kami ni Lola Carmen nitong nakalimutan ko yung pangalan. Pudding yata. Gawa ito sa Idiazabal cheese na ginagawa ng anak niya na merong cheese factory na ipinakita ko sa inyo nung isang araw. Bukod dyan ay gumawa din si Claudia ng leche flan na Spanish version syempre. At burnt cheesecake plus kape. Parang ayoko na umalis dito. Grabe yung pag-goodbye sa amin ni Claudia. Hindi naman niya kami kano-ano pero parang tinuturing na niya kaming pamilya. Nagpasalamat kaming lahat syempre pati itong mga kaibigan ko. Pero alam mo kung ano yung sinagot niya sa kanila? Na kung di dahil sa isang Filipina wala siguro tayong lahat dito sa lamesa. Hoy! Hindi sa pabida-bida ako pero pala kaibigan talaga tayo. Kung ayaw mo maniwala bahala ka sa buhay mo. Bunga ito ng ating kadaldalan at pakikisalamuha sa iba. Ayan tuloy na pamahal na rin sa akin si Claudia. Alam ko hindi mo maintindihan ang buong vlog na ito pero itong message ko sa'yo. Claudia, muchas gracias de verdad. Ha sido un placer conocerte. Permanecerás para siempre en mi corazón y algún día volveré a visitarte. Te quiero, amiga nueva. Hasta pronto. Sa bakasyong ito, na-realize ko na ang totoong masayang bakasyon ay wala sa haba ng listahan ng pupuntahan mo. It's about how the trip makes you feel. It's about waking up without rushing, yung chance mo to slow down, and the joy of being fully present in a new place. And sa mga small things na katulad nito. At sa mga memories ng mga tao na mag-stay sa'yo forever na naging part ng journey mo. So yun lang guys ang kwento na gusto kong i-share sa inyo today. Kung nakabakasyon kayo, slow down and enjoy every second. Namnamin ang bawat kagat sa pagkain. Explore and meet new people. And magpasalamat palagi sa Diyos na nagagawa natin ang lahat ng ito. So siya hanggang sa susunod. Adios! Muchas gracias. Adiós, Claudia. Ichemon, Chomin.